Sa panahon ngayon, halos lahat may hawak ng cellphone. Sa loob ng silid-aralan, sa hallway, at kahit sa bahay. Bahagi na ng buhay natin ang mobile games. Pero hanggang saan nga ang sitwasyon na kailangan nito maging addiction? Ayon sa mga eksperto, ang gaming addiction ay labis at hindi makontrol ng paglalaro ng video games. Nakaka-apekto sa pag-aaral, kalusugan at relasyon ng ibang tao. Kung mga 5 to 8 hours, minsan mas matagal pa kapag may event. Hindi naman lahat ng epekto ng mobile games ay masama. May mga positibo rin itong dulot. Ngunit, kapag sumobra, nagiging delikado na ito. Paano mo nga malalaman kung addiction na ito? 4 signs of addictions. Hindi makontrol ang oras ng paglalaro. Pagsisinungaling tungkol sa tagal na paggamit ng telepono. Mas inuuna ang paglalaro sa responsibilidad. Nagagalit kapag pinipigilan. May solusyon na ba? Oo, meron. The solution is time management, digital detox, maghanap ng ibang hobby. Okay, time management. Mag-set ng oras sa paglalaro. Halimbawa, 1 to 2 hours. Digital detox. Nagpahinga paggamit ng phone paminsan-minsan. Pangatlo, maghanap ng ibang hobby. Sports, readings, or arts. Support system, self-discipline. Support system, makipag-usap sa magulang, kaibigan. Self-discipline, kontrolin ang sarili, talanahanin ang priorities. One thing, ang importante ay balance. Hindi masama ang maglaro basta't may limitasyon. Ang mobile games ay hindi kaaway. Ito ay isang libagan na maaari maging mabuti o masama. Depende sa paggamit natin. Sa huli, tayo pa rin ang may control. Kaya mo bang i-level up ang iyong disiplina bago mag-game over ang iyong kinabukasan? One thing, play smart, study hard, live balance, and have fun. Sandali lang, sabi ko sa kanya.